Nababahala ang Department of Education sa kabi-kabilang banta at insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa Quezon City, napasugod ang mga magulang nang kumalat sa social media na may nanaksak at namaril daw sa isang paaralan. Pero fake news pala yan. Narito ang report ni Gary De Leon. Napaiyak sa takot ang mga estudyante ng Bagong Silangan High School sa Quezon City. Kumalat kasi ang usap-usapang may narinig daw na putok ng baril sa paaralan. Bukod pa riyan, may kumalat ding post sa social media na may nananaksak na mga miyembro ng fraternity sa paaralan. Napasugod tuloy ang ilang magulang. Kasi nabalitaan ko sa ibang lugar. So, siyempre, mga magulang hindi mo may aalis na mangamba. Hindi natin masasabi ang oras at saka panahon, di ba? Kaya kailangan naka-alert din tayo. Sa investigasyon ng Quezon City Police District, fake news ang kumalat sa social media. Pero sa ngayon po, sinasabi ko nga po sa inyo, lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala po katotohanan. Fake news ma'am na confirm po. Yes po, nandito po kami at nag-imbestiga at lumalabas nga po sa investigasyon po namin, wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak at wala rin pong nangyaring barilan. Ang prinsipal ng paaralan, pinaigting ng seguridad. Nagsagawa rin ng routine inspection sa mga classroom at gusali ng paaralan. Napagkalaman din galing sa isang kalapit na construction site ang inakalang putok ng baril. Ito yung silid-aralan na nakunan sa video kung saan nagpapanik at nagkakagulo yung mga estudyante. Inakala kasi nila na nagkakaroon na ng kaguluhan at pagpapaputok ng baril sa kanilang paaralan. Ang hindi nila alam, ang naririnig nilang tunog ay matunog ng jackhammer na ginagawang gusali sa tabi ng kanilang silid-aralan. Ayan yung buong liban. Ayan. Under construction. So yan yung tunog. Tapos bigla sigurong may malaking boulder na bumagsak ng office. Ayan siya. Ipinakita pa ng principal ang construction site at ipinarinig din ang tunog na ikinatakot ng mga estudyante. Nakadagdag pa sa takot ng pagkalat ng CCTV footage kung saan tila nagkakagulo ang mga mag-aaral. Pero naglalaro lang daw ang mga bata nung oras na yon. Fake news yung mga pinost nila na merong stabbing, merong shooting. Kasi wala naman. Kayo rin naman, nakita nyo rin naman. Wala namang nangyari. Sa awa ng Diyos, wala namang ganong naganap. So, na-trigger lang siguro talaga sa biglang pagbagsak ng bato ng ginagawa dyan. Ayan siya. So, yun siguro yung dahilan na nagtakbuhan yung mga bata. Dahil yung isip nila, na-connect siguro nila doon sa nag-circulate na sa GC nila. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang nagpasimula sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nagsilabasan naman ang mga estudyante sa isang paaralan sa Cebu City. Kasunod dito ng pagkalat sa social media na banta na may mamamaril daw sa paaralan. Agad na dumating ang mga pulis at isa-isang inspeksyon ng mga classroom at gamit ng mga estudyante. Itinuloy rin ang klase matapos masigurong ligtas ang paaralan. Iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng post ng pagbabanta. May nakuha ring impormasyon ng News 5 mula sa mga pagkakatiwalaang source na isang estudyante ang nahulihan ng patalim mula sa naturang paaralan. Iniimbestigahan na yan. Napigilan naman ang banta ng mass shooting sa isang paaralan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Sa social media rin, kumalat ang threat. Pinatawag na ang nagbantang estudyante. Nakakuha raw ito ng improvised gun mula sa kanyang lolo na dating kapitan ng barangay. Pero nabawi yan ng ina ng bata at agad isinuko sa mga otoridad ang baril. Dalawang grade 11 student naman ang nasugatan matapos saksakin ng kanilang kaklase sa Zamboanga City. Sa investigasyon ng PNP, nakaranas umano ng pambubuli ang suspect sa dalawang biktima. Pinilit pa umano siya ng mga ito na magdroga. Kinausap na ng mga pulis at barangay official ang magkabilang panig. Hawak na rin ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nanaksak na estudyante. Dahil sa mga nangyayari, nababahala na ang Department of Education. Inutusan na ng DepEd ang mga paaralan na paigtingin ang safety protocols. Kabilang dyan ang pag-upgrade ng CCTV camera, pagkakaroon ng handheld metal detectors at regular na inspeksyon sa mga bag. Nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa PNP at DICT para maimbestigahan kung may tao o grupong nasa likod ng sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan.
Nananawagan din si Angara sa mga magulang na bantayan ang aktibidad ng kanilang mga anak online. 8 oras sila nasa eskwelahan pero hindi na namin mabantayan yung oras na nasa bahay sila at na online sila. Doon nila na nakakasalamuha yung mga ganong elemento na hindi nila aware, nire-recruit na pa sila. Patuloy naman pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center ang paghihigpit sa violenteng online games. Kasunod na rin ito ng paglutang ng impormasyon na posibleng na-impluensya ng Grupong 764, ang isa sa mga gunman sa paaralan sa Tacloban. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga psychologists at cybersecurity experts ukol sa issue. Hindi naman natin sasagkaan, di ba? O kaya papatayin yung industriya. Mahalaga yan eh. Pero dapat nating tiyakin na yung ating mga kabataan naproprotektahan. Binigyan din ng CICC ang kahalagaan na responsibilidad ng mga magulang sa pagbabantay at paninigurado na age-appropriate ang mga apps na ginagamit at nilalaro ng kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.